DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host at 2016 Best AM Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Ayon po sa Philippine Health Statistics, ang mga congenital anomaly o birth defects ang ikatlo po sa mga sanhi ng pagkamatay ng mga batang 1 taon hanggang 4 na taon dito po sa Pilipinas. Kabilang sa mga yan ang neural tube defects at anencephaly o mga depekto sa pagkakabuo ng utak at spinal cord ng sanggol. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Mga kanutrisyon, tampok ngayong hapon ang usapin tungkol po sa folate na isa sa mga mahalagang pangangailangang pangnutrisyon ng mga buntis. Kasama pa rin siyempre ang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon. Magandang hapon, Lord. At welcome. Opo. Take 2 tayo, ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon uli, ma'am. Mainit kasi. Sobra. Pero binabati kita, ha. Nakapagpahinga ka ng kahit konting konting oras. Kababalik lang po ni Rod sa bakasyon. Dito lang naman, Opo. Nag-amen ka lang sa papa mo at sa mama mo. Tapos bumalik uli. Oo. Pero sobrang init. Oo, anyway. Magandang hapon po, magandang tanghali sa ating mga suking tagapakinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alam mo, Rod, yung binanggit mo kanina, pinatotohanan yan ng Philippine Health Statistics na ginawa ng Department of Health noong 2010 ulit. Ha? Sa nasabing statistics, bukod sa pulmonya at diarrhea, ang mga birth defect, kabilang na yung neural tube defect at anencephaly, ay pangatlo sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol edad 1 hanggang 4 na taon. Noon ngang 2010, umabot sa halos 800 na mga sanggol ang namatay dahil dito. Tinatayang 9 sa bawat 100 sanggol ang pinanganak sa Pilipinas na mayroong depekto. Bunsod nga ito ng kakulangan sa sustansya at nutrisyon ng mga ina habang nagbubuntis, at kabilang dito ang napaka-importanteng nutrient na folate. Yan ang ating topic. Kaya mahalagang talakayin natin ang folate deficiency, lalong-lalo na sa mga buntis, para maiwasan naman ang masamang epekto nito sa ina at maging sa kanyang sanggol. At sa talakayan ito ay makakapiling natin ang chairperson ng Committee on Maternal and Perinatal Welfare ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society na si Dr. Virgilio B. Castro. Magandang hapon po, Doc, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Pangalawang bisita na ito ni Doc. Oo, balikbayan din si Welcome Doc back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Doc. Magandang hapon po at sa kanilang tagapakinig. Opo. Ako'y nagagalak na maimbitahan ulit sa
topic na isa sa mga pinaka-paborito ko. Nutrisyon ng isang buntis. Oo, napaka-importante. Opo, so siguro pwede na po tayo mag-umpisa, Doc. Opo, doon po sa sinasabi, isa sa inyo pong mga paboritong topic, nutrisyon para sa mga buntis. Doc, nabanggit ni Aseg, Bernie, na marami pong sanggol ang ipinapanganak na may diferensya po ng dahil sa kakulangan po ng folate sa mga buntis. Opo, siguro hindi lahat ng mga buntis alam itong folate. Ano ba to? Yung mga nagdadalang tao, yung mga nanay dyan. Ano po ba itong folate at ano po yung importansya nito lalo na po sa mga nagdadalang tao, sa mga buntis po? Ang folate ay isang tinatawag na water-soluble vitamins. Actually, B9 po yun. Sa B1, B6, B12. B9 po siya. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na sa magbubuntis pa lang at saka buntis na. Dahil ito ay kailangan ng normal development, ng anatomical development ng utak at saka sa spinal cord. Ngayon, ang itong folate, kung may kakulangan sa diet ng nanay, ay maaring magdulot ng tinatawag na neural tube defects. Ang neural tube defects po ay depekto sa normal development at hindi natatakpan po yung utak na dapat matakpan at ganun din po yung spinal cord ay hindi rin ho natatakpan. Sa madaling sabi, ito ay naka-expose. Alam nyo na kung sa anencephaly, walang bungo po yung ulo, walang bungo. Nako. At saka po yung spina bifida na tinatawag, wala ring takip po yung nerve endings. So, ibig sabihin, ang batang nagkakaroon or sanggol na nagkakaroon ng neural tube defect, lalo na spina bifida, ay maaring magdulot ng maraming kapansanan. Isa na po yung problema sa pag-ihi, sa pagdumi, at saka na rin po biglang pagkamatay ng mga sanggol na ito sa loob pa lang, o kaya kadalasan naman na ipapanganak na buo pa hanggang sa pag ipinanganak mo na, doon pa lang mabubulaga at makikita mong may spina bifida. Ang spina bifida ay isa sa mga common na nakikita natin sa obstetrical practice. Common din po yun. Pangatlo actually, sa pamilya ng neural tube defects. Nandiyon ang anencephaly, spina bifida, at ganun din po yung encephalocele. Kakulangan ng takip sa spinal column at saka sa utak. So Doc, makasingit lang ako, Rod. Gusto ko lang kasing ma-imagine ang ating mga tagapakinig anong itsura pagka sinabi ni Doc na walang takip, walang sheath, no? Walang sheath yung spinal cord. So, ibig mo sabihin kahit sa skin makikita siya? Nakalabas siya sa skin o nasa loob? Nakalabas po yung utak. Labas din ang utak. Nakikita mo yung utak. Tapos, yung pong sa spinal cord, hindi rin siya nagsara. Hindi rin nagsara. Kaya exposure sa infection, lahat ng ang bilis. Tapos, yung nerve ending na nando doon na nagkokontrol marahil ng pag-ihi, pagdumi, at madalas po, kung naka-expose ang nerve endings na ito, nagkakaroon ng paralysis yung mga bata. Nako. So ano naman po ang kaibahan, Doc, dito sa folate at sa folic acid? Ito parati din natin naririnig yung salita folic acid. Ano po yung kaibahan? Ang folate po, ito po yung water-soluble vitamins. B9 nga ho yun. Ito po yung natural. Opo. Available po sa mga gulay. Naturally occurring food. Makikita natin po yan sa mga gulay, green leafy vegetable, yung mga fortified cereals, yung mga gulay na buto-buto, kagaya ng munggo, chickpeas, garbanzos. Yun po yung mga food rich in folate. Samantala, pag sinabi mong folic acid, ito po yung synthetically derived form. Pwedeng isusupplement nila ito sa pagkain na so mababa. Ito yung kumbaga synthetic
ano po? Synthetic po yun. Sabi nyo, synthetic. Ginawa natin. Kabilang na rin po dito yung mga gamot na folic acid preparation. Opo. Kung buntis po, Doc, paano niya malalaman na kulang siya o may kakulangan siya sa folate? Yun ba'y nakikita ng clinical signs? Pag tiningnan ba ng doktor ang isang babaeng buntis, malalaman niya kaagad? Kadalasan po, ito ay nagmamanifest sa pagkakaroon ng anemia. Mababa ang red blood cell count. Sa World Health Organization, ang anemic na mother is 10 and below. Opo. Ngayon, kung anemic siya, i-differentiate mo ngayon yung anemia caused by folate deficiency at anemia caused by folic acid deficiency. Malalaman yan sa complete blood count at saka sa morphology ng red blood cells. Opo. Ano po itsura ng red blood cell kung anemic lang siya o kung folic Kung acid? anemic siya at ang cause folate acid folate deficiency, matataba po yung mga red blood cells pero mapuputla. Okay. Tapos kung yung folic acid deficiency microcytic kung tawagin sila, maliliit at saka mapuputla. Ganun po namin nalalaman. Parehong maputla ang common denominator Pero, yung maputla dahil anemic. Opo. Dapat din natin malaman kung ano ang endpoint ng anemia. Kailangan natin huyang red blood cells na yan kasi ito po yung nagdadala ng nutrients at saka oxygen sa iba-ibang parte ng katawan. It may result into what we call mental retardation kung may kakulangan ng oxygen at saka nutrition na padaloy sa utak. Ganun po. Grabe, no? Parang ang liit lang ng nutrient na to, ngunit napakalaki ng kanyang epekto. At saka ng role niya sa pag-develop ng katawan, brain, etc. Napakahalaga ho yan. Doc, yung kanina nabanggit mo na yung mga pagkain na mayaman sa folate. Meron bang mga pagkain din na kulang o wala halos ng folate para malaman din ang ating mga tagapakinig na iwasan nila yun, lalo na sa mga buntis? Ang mga pagkain, unahin muna natin kung saan available ito para selection ng mga kakainin ng nagbabalak magbuntis at saka nagbubuntis pa lang. Kasi po, sabi nyo kanina, water-soluble ang B9. So, ibig sabihin ng water-soluble, hindi siya naiimbak. Hindi po naiimbak Hindi naiimbak sa katawan. Naiihiho natin yan kadalasan. Lumalabas pa sa ihi. So, sige po, yung source. Ang mga source nito ay inherently, marami tayong folate o folic acid sa diet na kinukuha natin sa mga green leafy vegetable. Sa beef liver, yung atay ng baka. Doon po yung hindi baboy. Hindi po, manok, baka po yun. Sa baka. Actually, ang available folic acid doon ay 800 micrograms. Ang kailangan lang ng isang buntis ay from 400 to 600 micrograms. Ito po yon. Tapos sa green leafy vegetable, marami sila, almost 200 ang mga green leafy and yellow vegetable. Ang ibig sabihin ng leafy vegetable, green leafy vegetable, yung mga talbos ng kamote, dahon ng sili, broccoli, asparagus, spinach, yun po yung mga inherently available na pwede nating makain. Madami dyan sa tabi-tabi lang. Oo, kung pupunta sila At saka po pala, chayote. Leaves. Sayote leaves. Opo. Dahon. So, yung mga nabanggit nyo rin kanina yung mga grain. Opo. Kasi ang Pinoy kasi mahilig sa maputi na bigas. Tamo po kayo. Oo. Mali Pero, po. Sige po. pero sasabihin ni Doc, mali yun kasi wala na yun ng folate. Alam nyo, Diba? na ingrain sa ating kaisipan na
mayaman ka kung malinis yung kinakain mong bigas. Maputi. Well polished. Pero yung pala ang kulang sa folate. And other nutrients. Yung mataas ang folate sa mga bigas ay yung unpolished. Yung actually yung darak ang pinakamataas. Yung mga brown rice. Yes, brown rice. Saka Yung hindi pa masyadong na-meal. yung binayo lang. Oo, binayo lang. Kaya matataba pala mga biik. Kasi nandun yung folate, hindi sila nakakaproblema ng hindi nagsasara ang kanilang utak. Okay. Mas mataas po yung pangangailangan sa folate ng mga buntis. Ano po, Doc? Opo, by about 200 micrograms. Kaysa dun sa mga hindi pa buntis. So, bukod sa pagkain pong mayaman sa folate, ano po yung mga paraan na maaring gawin ng isang buntis para matugunan yung folate requirement na ito? Kasi kahit mababa lang, sabi nyo nga 400 lang, kung ang titignan natin yung normal diet ngayon, na halos dalawa lang ang kulay, puti at saka brown or reddish brown, pinirito pa, parang walang source. Ano po? So, anong pwedeng niyang gawin kung hindi niya ma-meet yung Sa ordinary diet ng isang tao, hindi pa nagbubuntis ito, siguro ang intake ng folate or folic acid ay about inadequate 200 200 micrograms lang. Ang kailangan ng isang hindi pa nagbubuntis na tao 400 milligrams. Lalong tataas pa ito kung buntis to 600 micrograms. So ano pong pwedeng ganun nga kailangan siya mag-supplement ganun? Ang kailangan lang dito ay emphasize yung balanced diet. Okay. Ang balanced diet ay marami tayong kwantito, 5 ang kategorya. Isa na po yung sa rice, yung unpolished rice, fortified bread, kamote, potato, konting sugar, at saka fat, yung vegetable fat. Isang kategorya po yun. Pangalawang kategorya sa green leafy vegetable. Kailangan po natin yan. Inherently available sa atin. Talbos ng kamote, daon ng sili, Ampalaya, ampalaya rin, spinach, asparagus. Tapos sa fruits, marami tayo dyan sa pomelo, pomelo, mataas. avocado, opo, mga paborito. mga paborito natin. Ang saging, Doc, mataas din? Medyo mababa ng konti, nasa level ng 30 micrograms. Kasi yun ang Tapos So, at dapat least may sapat tayong iniinom na milk. Gatas, kasi karamihan dito ay fortified na. And then, we should have poultry products, itlog, fish meat, dried mashed beans, taho, which is inherently available. Yun po yung mga rich source. soybeans. Opo, Folate. soybeans. Okay, Rod, bago tayo magpatuloy, ihahatid ko muna ang ating word for the week. At ito ay related sa ating topic. At ang word for the week po natin ay dietary folate equivalent. Medyo nosebleed, pero madali naman i-explain. Yun pong pagkaka-absorb ng folate ng katawan ay depende sa pinanggalingan nito. Ang folate na mula sa natural na pagkain, gaya ng nilista ni Doc, gaya ng gulay, ay 50 to 60% lamang ang na-absorb at nagagamit ng katawan. Samantala, yung synthetic na folate na tinatawag namang folic acid na mula sa fortified foods or supplements ay halos 85% ng nutrients na ito ay nakukuha ng katawan. Ang dietary folate equivalent ay ang paraan ng pagsukat ng folate intake ng isang tao. Yan po ang ating nutrition word for the week, ang dietary folate equivalent. Maraming salamat, Asik Bernie, sa word for the week. Daghan salamat. Ano ba yung sagot doon dapat? Yun ang hindi okay ko lang? Okay lang. Walang anuman. Walang anuman. Tama, ma'am. Ay, para doon naman sa mga suki natin dyan na may mga tanong po, pwede ho kayo mag-text. Text lang po kayo. Welcome ho kayo magtanong sa ating programa ngayong hapon. Ang kailangan nyo lang po, isin ang inyong mga katanungan dito po sa ating smart number sa
0921-431-1044. Again, it's 0921-431-1044. Sa mga gumagamit naman ng Globe, 0927-650-6795. Pwede rin po kayong tumawag sa landline sa 8822-374. At pwede nyo rin pong gamitin ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 para makinteract po sa ating talakayan at i-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. At mapapanood nyo rin ang ating episode ngayon, pati na rin yung mga dati sa YouTube channel, Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yun at i-like nyo na rin ang ating Facebook account na Radyo Mo sa Nutrisyon at sundan nyo na rin kami sa Twitter, Radyo Nutrition naman. Puro po yun one word. At para naman sa mga naka-Android na phone, ay halos lahat naman siguro touchscreen at Android yung kanilang cellphone. Abay, i-download lang po ang application na RMN TV sa Google Play Store para masubaybayan nyo po ang ating programa ngayong hapon. Di ba? Para kahit saan sila, ma'am. Oo. Pwede nila tayong makita. Correct. At pwede nila tayong samahan sa programa. Oo. Puntahan nyo rin po ang website ng National Nutrition Council, ang nnc.gov.ph at yung Facebook account naman na NNC Official. Ngayon naman, dumako tayo mga kanutrisyon sa ating text question of the day. Handang-handa na pong ating ninang para magbigay sa tanong. At tig-100 piso po na load ang nakalaan para sa unang 6 na makakapag-text ng tamang sagot. At sa katanungan na magbigay po ng 2 kahalagahan ng folate sa panahon ng pagbubuntis. Paborito ni Doc na topic, No po. di ba? 2 lang pong hinihingi. 2 lang, 2 ang ating lang, ninang. Oo. At, Para mabilis lang manalo. Oo. Pabilisan na lang ng pag-text. Dun lang ang medyo Yun lang ang- mahirap, no? Pagpapadala na ng sagot. Opo, ang dami pong nagte-text. Sorry na lang talaga kung hindi kayo makapasok sa first 6 na tama. Dapat tama. Anyway, every Saturday meron naman tayong ganitong pag-ibig sa programa. Well, doon sa mga gusto pong sumali, ganito pong paraan. I-text pong inyong sagot sa ganitong format, full name, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan po. At syempre ang inyong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. At paalala lang po mga kanutrisyon na ilagay po ang totoong address dahil may validation tayo. Maaring ma-disqualify kapag hindi po totoo ang address na inyo pong inilagay. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. 100 lang. Pinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano ang pangatlong commandment, Mang Moy? Commandment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin po natin si Dr. Virgilio B. Castro, Chairperson ng Committee on Maternal and Perinatal Welfare ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Tuloy po tayo sa ating talakayan. May mga pumapasok na rin mga tanong, ma'am, sa ating text line. Pero, Dr. Castro, bukod po sa folate,
ang isa pang mahalagang sustansya ay iron. Ano po ba yung relasyon nito? Yung relasyon ng dalawa? Magkapatid. Opo. Kung Dapat tawagin ba namin masabay sa silang English bibigyan? po ay synergistic yung dalawa. Kasi kailangan mo to maintain a good hemoglobin level. Yung red blood cells so ang pinag-uusapan natin dito. Opo. Kaya lang, kung minsan, nasosobrahan natin ang pagbibigay ng iron, which is supplemented by folic acid, may kaukulang, sabihin natin, hindi naman side effect, mga kaukulang kasamang, sabihin na natin, side effect. Halimbawa, sa pag-inom ng iron, lalo na hindi masyadong maganda ang preparation, nagkakaroon ng gastric irritation. Bukod pa ho doon, nagkakaroon din ho ng constipation. So, kailangan lang ipayo natin sa mga magbubuntis o nagbabalak magbuntis na uminom ng sapat na tubig din para maiwasan ang constipation. Okay. So kasi po Doc, yung sa mga public health, sa ating mga rural health unit at saka binibigay ng Department of Health yung ferrous sulfate with folic acid. At maganda na yung, dati kasi malalaki yung mga Tableta. Oo, pero ngayon coated, maliit yung ferrous sulfate. Kaya madali lang siyang itumar. Opo. Hindi na siya at ang sinasabi namin pagka may mga yung constipation at saka gastric irritation sa gabi kaya nyo inumin bago matulog. Pwede rin po Diba, yun. no? Kasi Opo. hindi mo naman malayan kung ano yung mga side effect noon. Dahil tulog. Dahil tulog na. Sabayan ng tubig. Okay. Bigyan natin ng Opo, ma'am. daan ang ating May mga tanong na kasi sa ating texter. text Oo. line. Doc, ito po yung isang tanong na ni texter 6182. Ganun po ba, Doc? Ano po ba ang gamot sa anemia? Ito, tama-tama pinag-uusapan natin. Yung synergistic effect ng dalawang gamot. Ayan. Maswerte tayo ngayon kasi ang mga preparation ng anemia, mga iron preparation, may incorporation na rin po ng folic acid. At saka kagaya ng nabanggit ni Asek, Bernie, ay maganda na ho ang preparation, micronized na ho yun, at saka coated. Kaya ma-offset na natin ho yung problemang constipation, gastric irritation, any iron preparation. Hindi na ako magbabanggit ng brand name para pero sapat po yun. Sapat na rin yung content na folic acid. Kaya yun din ang nire-remind sa mga buntis na nagpupunta para sa prenatal. Ano po, Doc? Na wag nilang kalimutan yung pag-inom ng ferrous sulfate with folic acid. Kasi napakaliit nung yung mararamdaman nila kung meron man, napakaliit kumpara sa benefit na makukuha nila at ng kanilang baby. Ano po? Opo. Maiba ko ulit. Ang advocacy na pag-inom ng iron at folic acid preparation, combine po yun sa isang tableta, ay advisable ng WHO, World Health Organization, 1 month before you get pregnant, pero hindi mo alam kung kailan ka magbubuntis But also, first 3 months into your pregnancy, a total of 4 months. That is statistically proven na nag-reduce ng neural tube defects, yung mga nabanggit nating depekto. So, kailangan 120 days. Opo. 120 Opo, days. opo. At yun ay karamihan ay libre libre sa ating mga health center, Opo. kahit sa barangay health station. Kailangan ho malaman ng ating mga mga women with childbearing age. Oo. So dapat pag hindi na kayo niregla, di po ba yun ang unang indikasyon? Yun ang na indikasyon. magpunta na kaagad sa health center. Magpa-register na kayo as buntis. Kasi maraming serbisyo na mapapa sa inyo. Unang-una, titimbangin kayo kasi mamaya underweight kayo o di malnourished din. Malnourished din ang ilalabas mong baby. Di po ba? Okay. Isa pa po,
Doc, ito na. Ulitin ko lang yung foods na rich daw po sa folic acid. Tanong ni 9852. Texter, ano daw po yung mga food na rich in folic acid? Ito ay available sa ating mga diet sa beef liver, yung atay ng baka. Especially if it's yung pinakuluan, napakataas po yan. 800. Pinakuluan lang po, wala na Oo. konting ibang... May konting asin. Oo. Pinakuluan at yun po yun sa meat source. Sa gulay, yung mga green leafy vegetable, spinach, kamote tops, even saluyot, inherently available, asparagus, lahat po niyan ay very, very rich in folic acid. Ganun din po, kailangan mayroon din tayong prutas. Kagaya na nabanggit nyo, avocado mataas din. At saka ho yung banana, yung pinya. Pinya. Opo, mataas po ang mga folic acid content ng mga iyan. Kailangan lang ang diet natin ay well-balanced. Doc, isa pa pong tanong, although hindi siya masyadong related sa ating pinag-uusapan, pero si Anthony Viado ng North Cotabato. Ang sabi po niya, tanong ako po kung ano ang gamot sa mata na nagluluha ang mata ko po, sabi niya. Baka naman masyadong titig mo sa crush mo, ha, Anthony? Medyo. Hindi ka na pumipikit. Nagluluha. Opo. Unang-una, alamin muna natin kung ano ang more or less itsura ng mata. Baka mamaya, conjunctivitis pala yan. Opo. Yung sore eye na tinatawag. Pangalawa, baka may problema sa drainage ng luha. Natural lang, magbabara at luha ng luha yan. Pero ang payo ko po ay makikipagkita sana sa pinakamalapit na ophthalmologist. Opo, ophthalmologist po. Yung doktor po sa mata, hindi po yung doktor na gumagawa Gawa ng salamin. Hindi po, optometrist po ang tawag doon. Eto may pahabol pa ma'am na tanong. Opo, kay 3395. Magandang hapon po. Ano po bang bawal kainin? Ito may yung nanay na may goiter. Meron bang bawal? Oo. Bawal kainin ng may goiter. Meron kasi mga pagkain na goitrogens. Opo. Yung hindi, pag kinain mo yun ng madami, yun ay nagbla-block para ma-metabolize yung kinain mo na thyroxine ba po yun? Parang ganun. Oo. Opo. So, karamihan po niyan ay mga kasava, tapos yung mga broccoli, mga cabbage, oo. Opo. Pero usually po, kailangan kumain ka ng madami, like kilo-kilo, para siya mag-effect. Magkaroon ng problema. So, ang mabuti po ay gumamit kayo ng iodized salt araw-araw Yun. sa inyong panimpla. Oo, para ma-prevent. O kung meron din ng mga goiter na masyadong malaki na ang pinapayo po ay surgical removal. Ano po, Doc? Opo. Eto, ano daw yung food na bawal, ma'am, sa mga nagpapasusong ina? Mayroon ba? Wala po. Wala. Ano po, sa POGS, di ba? Wala naman. Wala naman po. Mas maganda nga po kung kumain kayo ng balancing diet. Balanced diet. Opo. Balanced diet. Huwag niyo pong kalimutan ang tubig din, importante kasi para maganda rin yung production ng milk. Opo. At huwag masyadong maalat. Maalat. Alright. Meron pa rito, ma'am. Okay lang naman daw. Mag-overtime tayo. Kasi kasi wala yung host ng susunod na programa. 3090, hi. May side effect po ba pag sobra yung iron intake? Sabi ni Gwen. Yun na yung nabanggit natin kanina. Kung may sobrang iron intake, may gastric irritation ka. Masakit ang sikmura. Pero hindi na po ngayon problema yan kasi maganda na po yung mga preparations na naiinom natin at nabibili. Coated na. Bale, Coated, tinanggal na micronized pa. Oo, tinanggal na nila yung nagko-cause ng irritation sa bituka. Hindi kagaya nun, gaya ng sinasabi nun na napakalaki ng tablet. Oo, malaki, maitim, magaspang. Oo. Kaya okay na yung preparations ngayon. So okay na? Okay.
Okay, Rod, mag-recap na ako. Oo. Oo. Kasi ang dami rin ng na-generate nating mga reactions at saka tanong, ano. Kaya nakakatuwa naman, interesante na naman ang ating topic. Alam niyo po kasi ang panahon ng pagbubuntis ay kritikal na yugto sa buhay at kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. At sa panahong ito, sila ay higit na nangangailangan ng iba't ibang sustansya. Nangunguna rito ang folate. Mula sa requirement na 400 micrograms kada araw, tumataas ito sa 600 micrograms per day kapag nagbuntis ang babae. Ang kakulangan sa folate ay maaaring magdulot ng anemia at mga depekto sa sanggol, lalo na sa pagbuo ng kanyang utak at spinal cord. Upang masigurong ligtas at malusog ang pagbubuntis, kumain ng mga berde at madadahong gulay, mga citrus na prutas, mga butong gulay at atay, baka, atay ng baka na mayaman sa folate. Gayon din po ang mga cereal, tinapay at iba pang pagkain na na-fortify na o may dagdag na folic acid. Ang mga buntis din po ay pinapayuhang uminom ng iron folic supplement simula sa araw na nalaman na nabuntis na siya o hindi po bababa sa 180 na tableta habang nagbubuntis, kung saan isang tableta lang naman kada araw ang dapat ikonsumo. Mahalaga rin po ang pag-iwas sa bisyo at stress at siguruhin na regular na magpunta sa health center para sa inyong prenatal check-up. At nakasama natin ngayong hapon mga kasama si Dr. Virgilio B. Castro, Chairperson ng Committee on Maternal and Perinatal Welfare and ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Salamat po, Dr. Castro. At You're much welcome po. huling mensahe po natin, Doc. Kanutrisyon, lalo na yung mga nagbabalak magbuntis o kaya buntis na, dapat may sapat na intake tayo ng folate at folic acid sa ating diet. Nabanggit ko na noon na ang folic acid or folate ay matatagpuan sa beef liver, green leafy vegetable, fruits, fish, poultry products. Yun po yung mga at saka mga fortified cereals. Napakataas po ng content ng mga folic acid na yan para maiwasan po yung anemia, maiwasan din po ang neural tube defects, kabilang na ang anencephaly, spina bifida at encephalocele. Yan lang po. Okay, maraming salamat po, Dr. Castro ulit. Samantala, Rod, ito na yung 6 na nanalo ng tig 100 pisong cellphone load. Sila po yung mga nagpadala ng tamang sagot sa ating tanong na magbigay ng 2 kahalagahan ng folate sa panahon ng pagbubuntis. At ang mga sagot pang takip o pang protekta sa spinal cord at utak o para sa normal development ng utak at spinal cord. Yun po yung mga sagot. Alright. At ang mga sumagot ng tama, ma'am, number 1 rito, si Evelyn Soriano ng 3rd floor Civic Center Building C. Aba, taga-condominium. Quezon City, Diliman, Quezon City. Evelyn Soriano, panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Second winner ay si Gerald Espanola from 43 Cardinal Street, St. Francis Subdivision, Barangay Pandacan, May Kawayan, Bulacan. Number 3, si Joel Aguilar from 23P Miranda Street, Barangay Liptong, May Kawayan, Bulacan din. From yung pang-apat ay mula po sa Sukat, Rizal, Palawan, si Celia Lacod. Celia, congratulations. Ang pang-5, ma'am, ay mula din sa taga-Calapan, Oriental, Mindoro naman to. Opo. Congratulations to Erlinda Bal. At yung pang-6 natin, winner, ay mula sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Ang nanalo ng 100 pesos na load ay si Mark Gerson de Guzman. Okay? 3 ulit? Oy, Oo, 3 balance. Balance na diet, balance pa ang nanalo. Congratulations sa inyong lahat at yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana ay nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at
tamang nutrisyon. Doon sa mga nais pa pong humabol ng tanong, na po, pwede pa Pwede ho, pa. walang problema. Mag-text lang po kayo sa 0908-579-6898. Kahit tapos na po ang ating programa, sasagutin pa rin ito ni Dr. Virgilio Castro sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod po na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain, kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores po. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikad sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Years! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog Ang na programang ito isipan, ay hatid sa inyo nutrisyon ng ang National Nutrition kabuhayan. Council. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa